Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang Kura Paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door. Samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay. Pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihid ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sa ating pong sama-samang panalangin, isama po natin ang intensyon ng bawat isang naririto ngayon, gayon din ang intensyon ng ating mga kapatid na sumasabay sa atin via live streaming. Itaas din natin ang pasasalamat ng Dantes and Salas family. Ating pong ginugunita si San Carlos Borromeo, isang obispo. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Rene F. Paglinawan, OAR. Magsitayo po tayo. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumibay na. Sinaunang hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumibay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumibay na. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang nitong araw ng paggunita kay San Carlos Borromeo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talag ng didingning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamastan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po tayo. Hallelujah, Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salabing may pagpapatapos niyon? Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusuguno siya ng kinatawan upang magipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Itong sinabi ng Panginoon na mga kondisyon para maging alagad niya ay ito ay hindi lamang para sa mga pare o mga madre o yung mga sinasabing malapit sa simbahan, kundi ito ay para sa lahat na gustong maging alagad ni Kristo. Magpasa ng krus, ibigin ang Panginoon ng higit kaysa ama, sa ina, sa anak, sa kapatid, kahit sa sariling buhay, ibigin ang Panginoon. Pag-isipang mabuti kung meron bang kayang lakas sa labi upang makasunod kay Kristo. Ito ba ay nagagawa? Meron ba talagang mga alagad ni Kristo na gumagawa nito? Ang ating santo ngayon, sino nga? Ang ating santo ay si San Carlos Borromeo. Siguro nakarinig kayo, San Carlos Seminary sa Makati. Doon sa Cebu, meron ding San Carlos Seminary sa Mabolo, sa Cebu. Merong mga parokya na ang patron ay si San Carlos Borromeo. Doon nga sa San Carlos sa Negros Occidental, kung saan doon kami nag-aral, kami ni Father George ng Minor Seminary. Ngayon ay piyesta. Sino po ba ito si San Carlos? Unang-una, siya ay namuhay noong 16th century, 1538 to 1584. 46 years old lang siya nung namatay siya. Siya ay galing sa isang pamilya na tanyag. Relatives nila yung mga Medici family na talagang napakalaking pamilya doon sa Florence, doon sa Roma.
naging tiyo niya ang isang papa at siya ay ginawang kardinal, hindi pa siya pari. Can you imagine? Noong unang panahon, pwede pa kasing gawing kardinal ang hindi pa pari. Kasi mga kapatid, ang kardinal ay titulo lang po yan. Titulo. Ang pari, ang obispo, yun ay ordinasyon. Ang diakono, pag ikaw ay maging diakono, ordained as deacon. Pag ikaw ay maging pari o pag ikaw ay maging pari, ordained as priest. Pag ikaw ay maging obispo, ordained. Pero ang pagiging kardinal, ibibigay ng Papa. Nung una, noon ay ginagamit pa parang mga premyo sa kanilang mga pamangkin, sa kanilang mga kaibigan, nung panahon na napakarami pang mga dapat i-reform, dapat baguhin. Anyway, itong si San Carlos, bago pa siya maging San Carlos, siya ay naging kardinal na at gusto ng kanyang ng pamilya na siya ay aalis na sa pagserbisyo ng simbahan. Ngunit nung namatay ang kanyang kapatid, nakita niya yon bilang tanda na dapat mas maigi ang kanyang pagsunod. Kaya nagpa-ordinar siya ng pari. Eventually, naging obispo. 25 years old pa lang siya. Obispo na siya. At dahil yun ay kapanahunan ng tinatawag nating Council of Trent, no? Ang 16th century, kung malalaman po ninyo, yun ang panahon na kung kailan si Luther ay humiwalay sa simbahan. At after him, maraming mga bansa sa Europa ang nagiging mga alagad ni Luther, humiwalay sa simbahang Katolika at naging mga Protestante. Kaya sapagkat noong mga panahong iyon, napakarami ring mga abuso, napakaraming mga bagay na dapat baguhin sa simbahan. Isa sa pinakamalaking tugon ng simbahan laban sa mga abuso ay ang Council of Trent. At sa Council of Trent, si San Carlos ay isang napakalaking figure na ipatupad ang mga decrees, ang mga batas ng Council of Trent. At isa na rito ay ang pagtayo ng mga seminaryo. Kasi noon ay mga pari na kung ano-ano lang ang mapag-aralan, o sige, pari ka na. Ngayon, napakahirap na ngayon, no? Haba na. Yun ay bunga ng Council of Trent. Kaya, huwag kayong magtaka kung maraming mga seminaryo ang name after San Carlos Borromeo. Bukod pa noon, ang katesismo, bukod pa noon, ang breviary. So, reform. No? Siya ay talagang masugid, intense na ipa-implement ang mga reform decrees ng Council of Trent. Kanyang mga tiyahin na mga madre, ayaw. Gusto nang magpatuloy sa kanilang medyo relax life. No? Isang kumbento ng mga pare. Sinarhan siya ng pinto. Talagang nireject siya. Ito ang kanyang suffering, ang kanyang pagtitiis, pagpalaganap ng pagbabago, maraming nag-opose sa kanya. Ngunit siya ay matindi, pinasan ang krus, nagtiis dahil ang pagsunod na tunay sa Panginoon ay nangangahulugang magtiis at magdusa. At dahil doon, siya ay tinanghal na santo, San Carlos Borromeo. So, nakikita po natin na meron talagang mga tunay na alagad ng Panginoon
na maski sila ay mga mayayaman o makapangyarihan, naging nagpapakumbaba, nagiging humble, nagiging masunurin sa mga utos ng Panginoon. Sana tayo rin ay mabigyan ng inspirasyon at ng lakas nitong intercession ng ating santo ngayon, si San Carlos Borromeo. Magsitayo tayo. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Isama natin ang mabilisang paggaling ni Lutgarda Salas at Joel Dantes at sa lahat ng may mga karamdaman laban sa COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya, nasa walang hanggan kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo tayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkalugong ito'y mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa
at ni Broderick naming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Carlos Borromeo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamagitan ng iyo, anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sa tagubilin ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even there is sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even there is sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magsitayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pagkikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaidiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sangay ng binaklot sa pag-ibig ni Kristo magdiwang. Sambayan ng pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. At sa puso ng Diyos may pitak tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang pinuklot sa pag-ibig ni Kristo magdiwang. Sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. At sa puso ng Diyos may bitak tayo lahat. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat.